Magandang umaga mga kaibigan, at nagbabalik po ulit ang inyo po lingkod, Dan Can Ride. At ngayong umaga ay pupunta tayo na Makati. Ang maaraw na umaga para sa inyo mga kaibigan. At kahapon napakalakas ng ulan. Ang lakas ng ulan sa Quezon City. Ako ay medyo inaantok pa mga kaibigan, at para ako'y latan-lata. Parang gusto ko pang bumalik sa higaan para matulog ulit. Ito, naabutan na tayo ng traffic. Inaantok ako, nakakaantok kasi medyo puyat. Okay naman, kaso parang sarap ulit matulog. Yun mga kaibigan, nakakabit na yung bago naming cabinet sa kusina na matagal ko nang hinihintay. Nakakatuwa, no? Once na meron kang parang na-accomplish, para mas gagana ka palalo eh. Kaya kunyari tayo minsan meron tayong mga bagay na hindi natin magawa-gawa matapos-tapos, dahil minsan tinatamad tayo, o minsan wala tayong gana, wala tayong momentum, no? Simulan lang natin, no? Kasi pag meron tayong natatapos, pag meron tayong nakikita na na-accomplish, parang gaganahan lalo tayo eh. Doon na magiging maganda yung momentum natin, doon na magtutuloy-tuloy yung sipag natin. Kaya hanggat maaari, kumilos tayo, kasi kung hindi tayo kikilos, wala tayong matatapos, hindi ba? Parang sa trabaho, kunyari, papasok ka, parang tamad ka, iligo mo yan, no? Maligo ka na agad. Pag naligo ka na, para mawawala na yung pagkatamad mo sa pagpasok. So para mas gaganahan ka na. So ayusin mo yung mga gamit mo, prepare mo ng maayos lahat ng mga kailangan mo, and then yun, magiging preparado ka lalo, mas magiging ready ka na. So hindi ka natatama rin, mas gaganahan ka na, mas magkakaroon ka ng lakas ng loob, sipag, magkakaroon ka ng sipag na gawin yung kung ano man yung iyong task o objective sa araw na yun. Nung nakabit yung isang cabinet namin, sabi ko parang gusto ko pang magpagawa ng isa pang cabinet. Kaya ayun, sabi ko dun sa gumagawa, ituloy na nila kasi maganda yung kinalabasan, no? So mas ginaganahan ako. Dati kasi parang sa totoo, 'di ba? Syempre gagastos tayo, parang nagdadalo isip ko pa kung magpapagawa ka ng bago o paparepair mo na lang yung nasira. Pero since maganda nga yung kinalabasan, para mas ginanahan pa ako lalo na magpagawa ng panibagong cabinet. Kaya yun lang yung sekreto natin, kumilos lang tayo para meron tayong matapos, at para tayo ay ganahan at magkaroon tayo ng lakas ng loob at sipag sa ating pangatawan. Tara let's go dito tayo sa may Villamor, no? So kakaliwa tayo rito dahil papunta tayo ng Chino Roses Extension. Ayan, nakago na, kaya kailangan humabol tayo kasi baka maabutan pa tayo ng stoplight, at lalo kung aantukin. Nakakaantok. Masarap kasi yung tulog ko kahit medyo puyat, parang alam mo yun, parang kumpleto, ang sarap-sarap, di ba? Pag masarap ang tulog, pag kumpleto, parang gaan-gaan sa pakiramdam, hindi mabigat. Alam nyo mga kaibigan, nung araw kasi nung bata-bata pa ako, medyo alam nyo na, medyo parang agresibo tayo sa kalisada dati, kasi bata pa tayo, first time natin, hindi pa tayo nakaka-experience ng mga kung ano-ano, parang medyo alam mo na. So ngayon kasi nung sinanay ko yung sarili ko na maging kalmado, mapagbigay, ano pa ba, mapagpatawad mapagpatawad, mga bagay na dapat na mayroon tayong taglay para tayo ay maging safe sa ating mga biyahe, para maiwasan yung mga away kalsada, no? Yun nga, dahil sa araw-araw ko na yung kumbaga, nasanay na ako, no? Natuto akong maging mapagkumbaba. Kunyari may sumingit man sa akin, sinasabi ko na lang sa isipan ko na hindi, makakalimutan ko rin yun, no? Kunyari medyo sumamailo ko kasi parang kinatan ako, nagulat ako, sinasabi ko sa sarili ko, wag akong magagalit o maiinis, kasi makakalimutan ko rin yun. Pag uwi ko ng bahay, hindi ko na maaalala yun eh, no? Kasi ang mahalaga sa akin ay makauwi ng bahay ng safe. Yun ang mahalaga para sa akin.
'Di ba? At dahil doon, natuto ako maging kalmado kahit sa bahay. Iniwasan natin na magkaroon ng di pagkakanuan. Kung hangga't kaya mo magtimpi, 'di ba, magtitimpi ka para maiwasan ang samaan ng loob o away. Simulan natin sa may isang bagay kasi na kailangan subukan mo. Simulan mo sa isang bagay para masanay ka, para yung matutunan, kumbaga. Simulan mo sa isang simpleng sitwasyon katulad ng sa kalsada, sa pagmotor, maging mapagbigay ka. Pag nakatan ka, hayaan mo lang. Huwag kang masyado agad magre-react kasi minsan alam naman natin hindi naman nila kagustuhan talaga minsan dahil sa pagmamadali o may hinahabol silang oras, kaya hindi nila minsan nagagawa yan. Hindi nila namamalay minsan di ba, nakakagulo na sila o nakasagabal na sila sa ibang mga riders o driver ng sasakyan. May mga kanya-kanya kasing dahilan kaya pag may mga ganung pangyari, unawain na lang natin. Di naman lahat gustong makagulo, kumbaga, o diba, makaabala. Hindi naman. May mga times kasi na kailangan magmadali o tinatawag na kalikasan o sa trabaho late na, pinagmamadali sila ng boss sila. May mga kanya-kanya tayong dahilan So wag tayo basta-basta magja-judge, wag tayo basta-basta mag-uusga. Tao lang tayo, mga nagkakamali. So pag meron tayong mga na-encounter na mga ganun, pagbigyan na lang natin. Di naman madalas ganun, di naman araw-araw may gumagawa sa ng ganun. May mga sitwasyon lang talaga minsan kaya nila nagagawa yon, at minsan din nila namamalayan, masyado na silang nakakaabala sa ibang mga riders, di ba? Kaya pagbigyan na lang natin. Ang mahalaga makakauwi tayo ng safe sa mga bahay natin, di ba? Makapiling natin yung mga anak natin, yung asawa natin, mga magulang natin, mga kaibigan natin ng buo di ba? Nang walang sugat, na hindi napapahamak, na hindi na sasaktan, physical at mental, di ba? Para hindi tayo masyado maapektuhan, huwag natin masyado dibdibin, no? Sa kalsada talaga, natural yung ganyan. So dito na ako at papasok muna ako dito. Hi sir. Hi sir. Sir. Good morning sir. Opo. Ay, nabukas pala.